Noong Nobyembre 2023 sa Anduril Industries, Costa Mesa, California, inobserbahan ng mga mamamahayag ang isang jet-powered drone na lumabas sa metal na kahon at winasak ang target na drone sa ere. Malinis ang tama. Pagkatapos, isang pangalawang drone ang lumabas mula sa isa pang kahalintulad na kahon, lumipad ayon sa itinakdang ruta at bumalik. Bumagal ito, umikot, inilabas ang apat na paa at lumapag sa pad na pinanggalingan nito, handang lagyan ng gasolina at gamitin ulit. Si Roadrunner ay isang 6 talampakang twin turbojet delta wing na sasakyang pangimpapawid na umaabot sa subsonic na bilis at pwedeng lagyan ng intelligence at reconnaissance sensors. Ang mga autonomous interceptor na ito ay ginawa para hanapin ang mga drone, cruise missile at iba pang murang banta mula sa impapawid. May bersyon ding may warhead ang Roadrunner M na kayang sumabat sa mga UAS, mga cruise missile at mga eroplano may piloto. Natatangi sa parehong modelo ang opsyon na kansilahin ang misyon. Kung ang radar track ay lumabas na isang grupo lang ng mga ibon, isang sibilyang eroplano o wala naman talaga, pwedeng ibalik ng operator ang Roadrunner sa base. Tulad sa test flight sa Costa Mesa, bumabalik ito, lumalapag ng tuwid, sinusuri at naghihintay sa launcher para sa susunod na alarma. Binabado ng tampok na ito ang matagal ng tanong ng air defense crew. Kapag may mabilis na galaw sa scope, madalas, simple lang ang pagpipilian. Mamili kung gagamit ng mahal na interceptor sa posibleng banta o maghintay ng dagdag na impormasyon at isugal ang pagkahuli. Nagbibigay ng ikatlong opsyon ang Roadrunner. Kwento ito kung paano napao ng isang Silicon Valley startup ang US Special Operations Command na bumili ng reusable drone di umano'y sa loob ng wala pang 2 taon na posibleng kayang neutralisain ang murang Iranian attack drones na nagdudulot ng matinding pinsala. Kwento ito na makulay na tagapagtatag ng kumpanya at nakakatawang pinagmula ng pangalan sa tahimik na procurement line item na halos hindi napansin hanggang naging kontrata mula Pentagon na daan-daang milyong dolyar. Tingnan natin ang patibong ng gastos sa drone war. Ngayon, ganito kasi sa mga drone, may isang panahon na isa sa pinakakakit-akit nilang katangian ay napakasimple lang. Mura sila, kahit isang quadcopter mula sa isang hobby shop na tinapalan ng mortar round ay kayang maghulog ng pampasabog sa gumagalaw na target. Taasan mo pa ng kaunti ang presyo at ang makukuha mo ay mga seryosong tagapaghatid ng kaguluhan na nagdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang mga lugar ng labanan kamakailan. Halimbawa nito ang Shahed 136 ng Iran, isang drone na may pakpak na delta para sa pang-isang pag-atake na maramihang ginagawa at ine-export sa humigit kumulang 20 bansa. Nagkakahalaga ito ng 10,000 dolyar at lilipad hanggang tamaan ng target o maubusan ng gasolina. Dahil sa pagdami ng ganitong klase at iba pang modelo ng drone, kahit ang mga bansang may maliit na budget sa militar o yung mga hindi kinikilalang bansa ay madalas nang nakikilahok sa ganitong mga operasyon. Madalas, may mabuti o masamang epekto ito depende sa pananaw mo. Noong Setyembre 2019, nakalusot ang mga drone at cruise missile sa depensa ng Saudi at tinamaan ng Abqaiq Oil Facility ng Saudi Aramco. Pansamantalang pinatigil ang halos kalahati ng produksyon ng krudo. Hindi ito madaling target. Ayon sa ulat, kasama sa depensa ng Saudi laban sa missile ang hindi bababa sa isang MIM. 104 na Patriot SAM battery na binili mula sa Estados Unidos. Ang bawat Patriot package ay abot hanggang 1 bilyong dolyar at hindi bababa sa 4 na milyong dolyar kada missile, hindi pa kasama ang export na gastos. Natalo pa rin ng drone assault ang makabagong defense system na ito na pinaniniwalaang mula sa Iran, kahit ang mga Houthi sa Yemen ang umako ng responsibilidad. Nalampasan ng mga drone ang depensa ng Saudi at posibleng bawat isa ay mas mababa sa 15,000 dolyar ang gasto sa paggawa. Ang iisang pag-atake na iyon ay sapat na para mapatigil ang halos 6% ng pandigdigang produksyon ng langis at nang muling magbukas ang merkado, tumaas ng halos 15% ang presyo ng langis sa buong mundo sa sumunod na mga buwan. Ngayon, halos tiyak na hindi mga Houthi ang nasa likod ng pag-aatake niyon, pero kahit sila ay nagtagumpay na rin laban sa mga Saudi gamit ang sarili nilang mga drone na gawa sa kanilang bansa. Ito ang Samad UAV family, ipinakilala noong 2018 at ipinangalan kay dating Houthi leader Saleh Ali Al-Samad na napatay ng murang drone na gawa sa China at inilunsad ng Saudi noon ding taon. Simula noon, ginamit na ng mga Houthi ang mga drone na ito pati na rin ang iba't ibang kagamitang mula sa Iran para maglunsad ng daan-daang pag-atake sa mga barko sa Red Sea at mga target sa buong Gulpo. Ang mga Samad ay nakalusot sa advanced na depensa sa impapawid at tumama sa mga target sa Saudi Arabia, UAE at Israel. Kadalasan, ang mga tagapagtanggol maliban sa Israel ay gumagamit ng lumang disenyo ng sandata sa pagganti. Halimbawa, ang Patriot Interceptor ay ginawa para pabagsakin ang ballistic missile at mabilis na jet at nagkakahalaga ito ng milyon-milyong dolyar bawat putok. Ang mga surface-to-air missile tulad ng NASAMS o IRIS TSLMs ay umaabot pa rin sa daan-daang libong dolyar kahit mas maikli ang abot. Ang paggamit ng mga ito laban sa Shahed ay parang ipinapapalit mo ang mga bala na kasing halaga ng isang mamahaling kotse kapalit ng halagang katumbas lang ng tricycle.
Gawin mo yan ng ilang dosenang beses sa isang gabi, gaya ng ginagawa ng mga tagapagtanggol ng himpapawid ng Ukraine, at mabilis mauubos ng isang bansa ang kanilang stockpile ng interceptor kaysa sa bilis ng paggawa ng mga pabrika para palitan ito. At lahat ng ito ay nagdadagdag pa sa isa pang problema kung iisipin mo ang responsibilidad ng isang komander ng depensa sa himpapawid. May lumilitaw na track sa radar, tumataas o mababa lang ang lipad, hindi tiyak ang direksyon, at hindi malinaw ang pagkakakilanlan. Ilang segundo lang ang palugit para magdesisyon. Kung magpapaputok ka ng interceptor, pwedeng masayang ang mahal na kagamitan sa bagay na hindi naman palabanta, tulad ng maliit na komersyal na eroplano. Kung hindi ka magpapaputok, baka cruise missile na papunta sa fuel depot sa likod mo ang truck na yon. Kapag nagkamali ka ng pagkilala sa alinmang direksyon, may mamamatay. Pwedeng sarili mong tao dahil sa hindi natamaan, o ibang tao dahil sa pagkakamali mo. Pero may kapangyarihan ka pa rin magdesisyon dahil pag bumaba ka na mula sa mamahalin at high-end na mga missile, mabilis nang kumunti ang mga opsyon. Kayang pabagsakin ng mga baril at short-range na kanyon ang mababagal na quadcopter sa malapit. Ang mga jammer naman ay pwedeng putulin ang radio link o guluhin ang GPS guidance kung doon umaasa ang target. Pero laban sa mas mabilis, mas malaki, o mas autonomous na banta tulad ng cruise missile, long-range na one-way attack drone, o jet-powered na unmanned aircraft, maaring hindi epektibo ang mga ito. Lahat ng ito ay nag-aambag sa puwang na tinutukan ni Anduril. Ang alok ng Roadrunner ay presyong nasa mababang 6 na digit bawat putok, may jet performance na sapat kabilis para habulin ang pinakamatitinding banta at may opsyon pang bawiin kapag di naman pala totoo ang radar track. Kaya ang nagamit na missile ay nagiging tunay na nagamit lang kung talagang kinakailangan. Kung hindi, ang inilunsad na bala ay ibinabalik, nire-refuel at muling inilalagay sa launcher. Maari itong maging napakahalaga lalo na kung nauunawaan mo ang susunod na henerasyon ng digmaan bilang isang laban ng mas nakasalalay sa mga bala kaysa sa lakas tao. Ayon kay Colonel Ryan Bell ng US, 101 Airborne Division, nang sabihin niya sa Business Insider, kailangan ng mga sundalo ng mga drone na madaling kunin tulad ng bala. Pero ang mabilis na paggamit ng mga drone, kahit pamura ang mga modelo, sa gitna ng kaguluhan ng digmaan ay magastos pa rin. At dito pumapasok ang kalamangan ng Roadrunner. Ang lalaki sa likod ng Roadrunner ay unang yumaman sa pagbenta ng VR na salamin. Si Palmer Luckey ay gumawa ng Oculus Rift prototype sa garahe ng magulang niya. Ibinenta ang kumpanya sa Facebook noong 2014 sa halos 2 bilyon at napilitang umalis ng lumala ang reputasyon niya sa Silicon Valley matapos magbigay ng 10,000 sa isang layuning pampulitika. Gayunpaman, noong 2017 at 24 na taong gulang pa lamang, itinatag ni Palmer Luckey ang Anduril Industries kasamang isang maliit na grupo na kinabibilangan ng mga dating executive mula sa kumpanya ng data integration na Palantir. Layunin ng Anduril na gumawa ng sandata para sa US military na parang startup gamit sariling pera, hindi na hinihintay ang utos ng Pentagon. Ang unang produkto ay mga infrastrukturang pangdepensa, kontrobersyal at hindi kaakit-akit. Mga solar-powered sentry tower at surveillance mast na may computer vision ang itinayo sa timog na hangganan ng US at paligid ng mga base militar para matukoy ang mga galaw na maaring hindi mapansin ng mga nababantay. Kasunod agad noon ang mga sistemang panlaban sa drone. Nasa ilalim nito ang Lattice, command software ng Anduril na pinagsasama ang radar feed, camera track at sensor data para gawing larawan na gagamitin ng operator sa aksyon. Noong 2021, binili ng Anduril ang Area 1, isang maliit na kumpanya na responsable sa Altius na pamilya ng mga drone na inilulunsad mula sa tubo, kaya nadagdagan ng loitering munition ang kanilang katalogo. Patuloy ang pag-unlad pero ang pinakamahalaga ay paparating pa lang. Noong Enero 2022, binigyan ng US Special Operations Command si Anduril ng kontratang hanggang $1 bilyong sa loob ng 10 taon bilang integrator ng Counter-Unmanned Aircraft System ng SOCOM. Ibig sabihin, si Anduril na ang sentro sa pag-organisa ng depensa ng mga special operator laban sa drone threats at direkta nilang nalalaman kung ano ang kulang sa mga operator. Sabi ni Luckey, kulang sila ng sandatang wala pa nun. Inilarawan niya kung paano niya maagang binuo ang mga rekisito. Hindi kailangan ng runway, sapat ang bilis para habulin ng cruise missile, kayang manatili sa himpapawid upang mabigyan ng operator ng mahalagang dagdag na oras sa pagdedesisyon. May autonomiya para isama sa sensor networks ng Anduril at maaring mabawi kung walang banta. Tinawag niyang Roadrunner ang paborito niya sa mga proyekto ni Anduril. Kagiliw-giliw, binalewala rin ng proyekto ng Roadrunner ang playbook ng Pentagon sa pagkuha ng sandata. Karaniwan, nagsisimula ito sa pangangailangan, paghingi ng bid, pagpili ng kontratista at pagdevelop na pwedeng tumagal ng taon. Isang magandang halimbawa nito ay walang iba kundi ang MIM, 104 na Patriot na sistemang misil. Umunlad ang Patriot noong Cold War nang matukoy ng US Army na kulang na ang umiiral na sistema laban sa mas sopistikadong eroplano at missile ng Soviet. Kaya nung huling bahagi ng dekada 60, naglabas ang Pentagon ng formal na kahilingan para sa mga panukala kung saan inimbitahan ng Department of Defense ang mga pangunahing kontratista na magsumite ng mga disenyo, pagtatansya ng gastos, schedule ng pagdevelop at mga technical na plano.
Matapos ang matagal na pagpili at pagsusuri ng budget, napili ang Raytheon Technologies na nagpasimula sa mga taon ng pagdevelop ng mga prototype. Pagkatapos ng pagsusuri at muling pagdidisenyo, pumasok sa operasyon ang Patriot noong 1984 mga 15 taon mula nang matukoy ng militar ang pangangailangang gamitin ang sandatang ito. Halimbawa nito ang Lockheed Martin F-35 Lightning II na dinevelop simula sa unang bahagi ng dekada 90 nang matukoy ng Pentagon ang pangangailangan para sa bagong fighter na papalit sa mga lumang eroplanong militar. Matapos mapili ang Lockheed noong 2001 inabot ng 14 na taon bago nagsimula ang serbisyo ng F-35 noong 2015. Mula sa unang konsepto hanggang sa aktwal na paggamit, umabot ng mahigit 20 taon ang proseso at hindi rin naman nalalayo ang timeline ng pagdevelop ng makasaysayang Lockheed F-22 Raptor. Ipinapakita nito ang mabagal na procurement na binabatikos ng Anduril dahil hindi ito tugma sa bilis ng modernong digmaan. Aminado na mas malalaking proyekto ang Lightning II at Patriot na ibang teknolohiyang militar at hindi kasing konektado sa kasalukuyang kagamitan gaya ng Roadrunner. Kahit ganon, kakaibang paraan ng Anduril dahil isinantabi nila ang mabagal na proseso ng procurement. Itinayo muna ng kumpanya ang Roadrunner bago maghanap ng kliyente, kaya nag-alok sila sa Pentagon ng ready-to-use na teknolohiya na mura at hindi na kailangan ng paunang pagpaplano. Ginamit nila ang venture capital para maakit ang mga espesyal na operatiba sa prototype kapag naipakita na ito. Magastos ang sugal, pero noong Oktubre 2024 nakuha ng Anduril mula sa US. Kagawaran ng tanggulang pambansa ang 250M kontrata para sa humigit kumulang 500 Roadrunner M interceptor at launch system. Ngayon, ang tanong ay, paano ito gumagana? Ang parehong modelo ng Roadrunner ay ginugol ang buhay nila na katuro ang ilong paitaas sa loob ng isang bakal na kahon na tinatawag na pugad na parang refrigerator. Mayroon itong mekanisadong natatanggal na takip na dumudula sa isang gilid tulad ng isang beach ice cooler na nagbubukas ng daan ng missile papunta sa langit. Sa loob, ang drone ay patayong nakatayo sa buntot, kontrolado ang klima, weatherproof, nakakabit sa kuryente at data, at ang mga sensor ay nakatingala sa takip ng pugad, handa sa paglipad. Kapag may dumating na trap mula sa radar o ibang sensor at pinayagan ng operator ang paglulunsad, ang missile ay agad na umaandar. Bubukas ang takip ng pugad, sisindi ang dalawang turbojet at aakyat si Roadrunner palabas ng kahon gamit ang jet exhaust. Ang epektibong tulak na sa madaling salita ay ang mga makina na iniikot ang kanilang mga nozzle para igiya ang sasakyan ang nagpapanatili dito na matatag sa unang mga segundo ng patayong pag-angat kung saan wala pang pakpak na nagbibigay ng lift, kaya ang tanging humahawak sa drone sa ere ay ang sarili nitong pababang tulak. Pagkatapos, kapag nakaakyat na ng ilang daan talampakan, si Roadrunner ay yuyuko para lumipad ng pasulong. Ang katawan nitong may delta wing ang kumukuha ng kontrol mula sa mga jet at itinutulak ito ng mga makina papunta sa target sa mataas na subsonic na bilis. Sa operator screen, mas mukhang maliit na rocket ang launch sequence kaysa missile na inilulunsad mula sa rail launcher. Ginawa rin ang drone base sa ilang importanteng desisyon. Ang mga turbojet engine na dinisenyo mismo sa loob ng Anduril ang nagbibigay dito ng sapat na lakas para sa patayong pag-alis, pati na rin ng bilis na kinakailangan para theoretical na habulin ang isang cruise missile. Ang thrust vectoring ang humahawak sa mga vertical na bahagi ng paglipad sa parehong simula at dulo at nagbibigay daan din sa airframe na makagawa ng mas matitinding liko. Ang onboard processing ang nagpapalipad sa ruta at kumukuwenta ng intercept geometry nang hindi na kailangan ng operator na magmaniobra. Ang external cueing tulad ng radar tracks at electro-optical sensors ay nagbibigay ng target info mula sa mas malaking network. Modular din ang nose section para madaling palitan ng iba't ibang payload. Sa Roadrunner M, may warhead sa nose section para sumabog sa mga drone, cruise missile at iba pang target sa himpapawid. Kasama rin sa plano ni Anduril para sa airframe ang nose payloads tulad ng surveillance sensors at electronic warfare gear. Mahalaga rin ang reusable na kakayahan ng Roadrunner. Kapag inaprubahan ng operator ang pag-atake, sumasalpok at sumasabog ang Roadrunner M sa target. Wala nang sasakyan kasabay ng banta tulad ng ibang interceptor. Kung walang aprobadong pag-atake, gagawin ng drone ang gaya ng ipinakita sa introduksyon. Bumabalik ito sa lugar ng paglulunsad, bumabagal, iniikot ang ilong pataas, inilalabas ang 4 na paa mula sa buntot nito at lumalapag ng patayo. Ginagawa ng tao ang pagsusuri at pagre-refuel bago itulak ng ground crew ang drone sa pugad para magamit muli. Ang gustong tularang visual ng Anduril ay ang Falcon 9 booster ng SpaceX na lumalapag gamit ang sariling mga paa matapos ang paglulunsad. Pareho lang ang ideya ng paglapag ng Roadrunner, pero mas maliit ang sukat. Ngayon, sa kabila ng lahat ng yan, may mga hindi pa alam tungkol sa Roadrunner. Kasama rito kung gaano ito kabilis talaga, gaano kalayo ang naabot nito, at gaano kahigpit ang kaya nitong pagliko. Hindi pa inilalabas ng Anduril ang alinman sa mga ito, sinasabi lang nila na ang Roadrunner M ay may malalaking pagbuti kumpara sa mga katulad na sistema pagdating sa abot, kargamento at liksi. At dinagdag pa nila na ang performance ng makina nito ay lampas pa sa kayang ibigay ng mga kasalukuyang maliit na turbojet.
Pero hindi pa rin inilalabas ang mga tiyak na numero at karamihan sa mga tagamasid sa labas ay kailangang magtiwala na lang sa sinasabi ng kumpanya. Sa website ng Anduril, hindi pa isina sa publiko ang bilis, kapasidad at kargamento ng parehong modelo ng Roadrunner. Ang autonomiya ay nagbibigay ng technological na bentahe sa Roadrunner dahil kaya nitong sundin ang sarili nitong flight profile at kalkulahin ang paraan ng pagharang nang may kontrol pa rin ng tao. Ang nakamamatay na hakbang o ang desisyon na umatake at wasakin ay inilalarawan pa rin ng Anduril bilang pinanganggasiwaan ng operator kung saan may tao pa rin nagbibigay ng pahintulot para sa pag-atake. Isang operator gamit ang Lattice Command software ay kayang mag-monitor ng maraming Roadrunner ng sabay-sabay. Sabi ng Anduril, ang Roadrunner ay nagmula lamang sa isang guhit hanggang sa maging isang pwedeng gamitin na interceptor sa loob ng wala pang 2 taon mula Disyembre 2023 hanggang sa huling bahagi ng 2025. Maaring pagtalunan ito dahil halos tiyak na nasa produksyon na ang prototype bago pang 2023. Kahit ganon, ang sandatang may bagong makina, airframe, launcher at autonomous landing ay mabilis ginawa kaya isinama ng kumpanya ang timeline sa kanilang pitch. Mas mababa sa 5 taon ng pagdevelop ay sapat na patunay na ang isang kumpanyang suportado ng venture capital ay kayang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa mga tradisyonal na pangunahing kontratista na hindi talaga ginawa para rito. Bagamat maigpit na binantayan ng Anduril ang pagdevelop ng Roadrunner, ang alam lang natin ay unang lumitaw sa publiko ang bakas ng programang ito sa mga procurement record noong Disyembre 2022. Noong panahong iyon, tahimik na bumili ang US Special Operations Command ng tinatayang $12.5 milyong na halaga ng tinatawag na Roadrunner CUXS hardware, kung saan ang ibig sabihin ng acronym ay Counter Unmanned Aircraft Systems na kadamitan. Ngunit noong panahong iyon, walang pampublikong anunsyo na nagpaliwanag kung ano ang Roadrunner o kung sino ang gumagawa nito. Pagsapit ng sumunod na taon, ayon sa Anduril, dumaan na ang teknolohiya sa mga operational assessment kasama ang isang kasosyo mula sa pamahalaan ng US. Saan ginawa ang assessments? Anong kondisyon ng paglipad ng drone? At kung may totoong banta sa mga engkwentro o test target lang, ay classified pa rin. Sobrang classified dito, may dahilan naman. Karaniwan na ang drone technology ngayon, kaya anumang impormasyon tungkol sa prototype ay maaaring makasira sa bisa nito. Kaya, bakit Roadrunner ang pangalan? Well, may kwento ito na may kaugnayan sa kompetisyon sa industriya ng armas sa US. Sa kumpanya, tinawag ng Anduril ang prototype nilang Rogue. Pero ayon kay Lucky, nagpa siya ang team na huwag ituloy dahil hindi maganda ang imahe ng AI weapon na tinatawag na Rogue. Pinalitan ito ng Roadrunner at inamin ni Lucky ang dagdag na benepisyo. Kakumpetensya ng Anduril ang Raytheon na gumawa ng MIM-104 Patriot Tomahawk at Stinger missiles at inilunsad ang drone interceptor na Coyote noong 2014. Alam ng mga nakakakilala sa cartoon na Wile E. Coyote at Roadrunner kung saan ito hahantong. Ang pampublikong pagpapakilala ng Roadrunner na inilarawan sa panimula ay naganap noong ika-30 ng Nobyembre 2023 sa punong tanggapan ng Anduril sa Costa Mesa. Ipinakita sa mga reporter ang isang video ng Roadrunner na paakyat ng patayo mula sa pugad nito, lumilipat sa pasulong na paglipad at sinisira ang isang target na drone sa ere. Kasunod ng isa pang video kung saan natapos ng Roadrunner ang misyon nito at maayos na bumalik sa lugar ng paglulunsad. Naiintindihan, kadalasan ang mga misil ay di na mababawi o makakabalik. Dahil sa kaganapan, sumikat ang Roadrunner at umabot sa 4 na milyong views sa YouTube ang 2 minutong launch video nito. Itinuring din ang pangunahing airframe bilang plataporma. Ang Roadrunner emang siyang pinopondohan ng Pentagon. Ang mga ulat ay may kasamang madaling tandaan na mga bansag. Tumatak ang paglalarawan ng bomb and boomerang, sandatang kayang tapusin ang trabaho kung kinakailangan at bumalik kung hindi. Malakas na ang ingay ng drone branding, pero noong 2023, naging parang pagdiriwang ng tagumpay ni Anduril ang press coverage. Noong 2023, lumilipad na si Roadrunner para sa mga espesyal na operatiba ng mahigit 1 taon, pinundohan sa isang halos di napansing procurement line at sinuri sa mga lihim na lugar at target. Classified. Noong Nobyembre 30 lumipat ang programa mula sa panloob na kakayahan ng SOCOM patungo sa sistemang kailangan ng pag-usapan ng buong defense establishment at mundo. Maraming dapat talakayin. Karaniwan na sa digmaan na ang air defense crew ay biglang magpadala ng interceptor matapos makakita ng mabilis na galaw sa scope. Ang mga daliri sa launch console at ang mga daliri sa kill decision ay iisa. Pinipindot sa parehong segundo gamit ang parehong minsan ay kulang-kulang na impormasyon. Pinaghihiwalay ng Roadrunner ang 2 sandaling iyon. Maaaring pahintulutan ng komandante ang paglulunsad sa hindi tsak na track at gamitin ang oras ng paglipad ng drone para matukoy ang pagkakakilanlan at banta nito. Umalis ang sasakyan mula sa pugad, bumilis papuntang track at ipinadala pabalik ang nakikita ng mga sensor at network. Sa dagdag na segundong yon, pumipili ang operator. Kung mag-strike, sasabog ang Roadrunner M. Kung hindi, aatras ang drone. Pinangalanan ito ng Anduril na madaling tandaan. Maglunsad ng walang panghihinayang.
Ang mismong paglulunsad ay hindi na nangangahulugan na kailangan mong ubusin ang interceptor. Kung ang target ay lumabas na isang sibilyang eroplano, isang grupo ng mga ibon o isang maling signal mula sa sensor, ang gastos ay isang tangke ng jet fuel at isang oras ng trabaho ng ground crew, hindi 6 na digit na halaga para sa isang interceptor na magiging basura na lang. Kaya, gaano nga ba kahalaga ang lahat ng ito? Sa tingin namin, napakahalaga talaga. Noong Enero 2020, na pagkamalan ng Iranian Air Defense Battery na cruise missile ang isang sibilyang eroplano na paalis ng Tehran. Noong panahong iyon, naka-maximum alert ang air defense ng Iran dahil 5 araw pa lang mula ng pasabugin ng American MQ-Siam Reaper si Qasem Soleimani, commander ng Quds Force. 2 Iranian short-range missiles ang tumama sa Ukraine's National Airlines Flight 700 at 52 na ikinasawi ng 176 sakay nito. Kahit ang militar ng US ay hindi rin ligtas sa mga ganitong pangyayari. Noong 2021 habang nag-take over ang Taliban sa Afghanistan, minanmanan ng Reapers ang isang Toyota Corolla na huminto sa pinaghihinalaang safe house ng ISIS sa Kabul. Maya-maya, sumabog ang Hellfire missile at winasak ang sasakyan. Ngunit hindi mga operatiba ng ISIS ang mga sakay. Sa katunayan, ang Corolla ay minamaneho ng isang lalaki na nagtatrabaho para sa isang non-profit na organisasyon na nakabase sa Pasadena. May sakay na 2 pang matatanda at 7 bata ang sasakyan na lahat namatay, bagay na kinundena ng mga organisasyong pangkarapatang pantao sa mundo. Ang aral na nakuha ng mga air defense planner sa mga ganitong insidente ay siya ring problemang tinutugunan ng Roadrunner. Mas maraming segundo at mas malinaw na kumpirmasyon sa mga delikadong sitwasyon tulad ng pagbagsak ng Kabul. Kung kaya ng hardware kontrolin ang maraming axis sabay-sabay, dito ginagamit ang lattice software ng Anduril. Isang operator na gamit ang fused display ng Anduril para sa counter-drone ay kayang bantayan ang maraming Roadrunner ng sabay. Ibig sabihin nito, ang isang base na inaatake mula sa maraming direksyon, 3 o 4 na paparating na target sa iba't ibang distansya gaya ng maaring mangyari sa isang swarm, ay kayang magpadala ng mga drone sa iba't ibang direksyon nang hindi na kailangan ng 3 o 4 na magkakahiwalay na launch crew. Apektado rin ang mga eroplano na may piloto. Ang mga gawain na dati ay nangangailangan ng pagpapalipad ng fighter jet para imbestigahan ng hindi kilalang kontak, mabagal, magastos at mahirap para sa makina at crew, na yon ay maaring gawin ng isang unmanned interceptor na lilipad, titingin at babalik. Ang mga jet ay gagamitin lang sa mga misyon na kailangan ng piloto, kaya mahalaga ang disiplina sa command at control. Ang mas mura at nare-recover na paglulunsad ay nagpapababa ng gastos ng pagkakamali ng tao, maging ito man ay dahil sa mga operator na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure o sa mga medyo padalos-dalos sa pagpindot ng gatilyo. Kung mapapatunayan ang kakayahan ng Roadrunner, maaari magdulot ito ng mga paglulunsad na walang panghihinayang sa gastos na hindi nanganganib ang buhay sa himpapawid ng mga kakampi o neutral na target. Noon, tanong ng operator, paputok na ba o hintayin pa? Sa Roadrunner, pwedeng ilunsad, imbestigahan sa magdesisyon o ilunsad na lang ng walang pagsisisi gamit ang tagline ni Anduril. Noong unang 2024, pumasok ang Roadrunner sa low-rate initial production sa mga pasilidad ng Anduril sa California. Tinukoy ng kumpanya na operationally deployed na ito para sa combat evaluation. Maluwag ang pagkakalahad na sumasaklaw sa hindi isiniwalat na halo ng pagsasanay, pagsusuri at kung ano pa mang ipinapagawa ng SOCOM dito sa field. Maliwanag gayon pa man na may nangyayari na sa proyekto. Ang isang sandata na dating mahigpit na lihim 18 buwan nang nakalipas ay ngayon ginagawa na sa production line ng maramihan para sa isang kliyente na nakakita na ng sapat para gustuhin pa ng mas marami. Nilinaw ng kliyente ang kanilang interes noong Oktubre 30, 2024 nang ianunsyo ng Pentagon ang kontrata sa Anduril na nagkakahalaga ng 249.9 para sa 500 Roadrunner kasama ang mga launcher at suportang kadamitan. Idinagdag ng Department of Defense na nakatakdang magsimula ang mga delivery sa huling bahagi ng 2024 at magpapatuloy hanggang 2025. Para sa sistemang ipinakita lang sa publiko, 11 buwan na ang nakalipas, ang order na 500 mahigit unit ay malaking tiwala. Isipin mo, inabot na higit 10 taon ang pagdevelop ng F-35 at F-22. Malinaw na sapat na ang mga classified na pagsusuri. Samantala, may sariling dahilan ang US Navy sa pagmamasid. Simula huling 2023, naglulunsad ang Houthi sa Yemen ng mga one-way attack drone at anti-ship missile laban sa mga komersyal na barko at mga barkong pandigma ng US sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang Arleigh Burke-class destroyers ay humaharang sa mga drone na estilong Shahed gamit ang standard missiles na nagkakahalaga ng $1 hanggang $4 milyong bawat isa. Ang gastos ng paggamit ng pinakamahal na kadamitan ng Navy laban sa murang banta sa himpapawid ang nagtulak sa hukbong dagat na maghanap ng mas abot kayang sandata. Noong 2025, kinumpirma ng Navy ang planong maglagay ng mga loitering interceptor drone sa mga Arleigh Burke-class destroyer na ang nangungunang mga kandidato ay Roadrunner, Roadrunner M at Raytheon Coyote Block 2.
Ayon kay Admiral Daryl Cordell, commander ng US Fleet Forces Command, magdadala ng bagong interceptor ang mga escort ng USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group bilang bahagi ng patong-patong na depensa laban sa sabayang pag-atake ng mga drone at missile. Isang sandata para sa mga espesyal na operatiba laban sa banta sa disyertong airstrip ay gagamitin na sa deck ng guided missile destroyer sa pinagtatalunang karagatan. Dahil dito, ang tunggalian ng Coyote na nagsimula bilang biro sa pangalan ay naging paligsahan sa pagbili ng kagamitan. Ang Coyote Block 2 ay mas maliit na single-use interceptor ng Raytheon na ilang taon nang pinapahusay, inilulunsad mula sa isang tubo at hindi na bumabalik matapos tamaan ng target. Sa gastos, bahagyang mas mura ang Coyote. Ayon sa Business Insider, ang Block 2 ay nagkakahalaga ng $125,000 bawat unit. Malayo ito sa Roadrunner EMS na humigit kumulang $500,000 bawat isa base sa paghahati ng $250 milyong sa 500 unit. Malamang mas mura bawat drone kaysa $500,000 kapag isinama ang gastos sa operasyon at launch system. Pero kahit na mas mura pa rin ang Coyote, mas mabigat ang Roadrunner. Roadrunner M malamang na mas mabilis. At ang pinakamahalaga, maaari itong mabawi kung hindi kailangan ng pagwasak. Ipinapakita ng interes ng Navy sa dalawa, hindi isa, na nais ng fleet ng mga layer, murang opsyon para sa simpleng banta at jet interceptor para sa mas mahirap na kalaban. Hindi masyadong lantad ang sitwasyon sa lupa pero aktibo pa rin. Bumibili pa rin ang SOCOM ng Roadrunner sa ilalim ng kontrata kontra drone at classified ang detalye ng deployment. Nagbukas ang Army at Air Force ng sarili nilang mga pagsusuri, tinitingnan ng sistema para sa depensa ng mga fixed base sa mga uri ng forward installations na matagal nang pinupuntirya ng mga milisya na kaalyado ng Iran gamit ang mga drone at rocket. Mismong mga executive ng Anduril ang nagsalita tungkol sa mga cell ng Roadrunner na balang araw ay nakapwesto sa paligid ng mga paliparan, imbakan ng gasolina at mga command node gaya ng mga bakod sa paligid at malalakas na ilaw ngayon. At kung titingnan ang bilis ng pagbili, tandaan ang 2 taong pagitan mula sa pagbili hanggang sa pampublikong paglalantad hanggang sa 500 unit no order ng Pentagon hanggang sa pag-deploy sa mga surface combatant ng Navy, parang hindi naman imposible ang posibilidad na yon, hindi ba? Ang Roadrunner ay tinitingnan bilang pagsubok para sa isang bagay na mas malaki pa rito. Kung kaya ng isang venture-backed startup na magdisenyo, gumawa at magbenta ng bagong autonomous interceptor sa loob ng 2 taon at bibili ng Pentagon ang 500 piraso based sa classified na pagsusuri. Ang pattern ng procurement na humubog sa pagbili ng armas ng Amerika sa loob ng 50 taon ay tila hindi na lamang ang tanging dapat sundin. Hindi lang si Anduril ang sumusubok patunayan ito ngayon. Ang Shield AI, Saronic at iba pa ay inilalako ang kanilang mga ambag sa usaping ito, pero ang Roadrunner pa rin ang pinakakilalang proyekto sa kasalukuyang mga pag-unlad. Gayunpaman, marami pa ring bagay tungkol sa sistema ang hindi pa tsak. Hindi pa inilalabas sa publiko ang eksaktong saklaw, bilis, payload at kakayahan sa pagliko. Marketing department lang ni Anduril ang naglalabas ng pinakamalalakas na pahayag tungkol sa performance. Wala pang record ng combat kill na kumpirmado sa publiko. Maaring gamitin ang mas murang kagamitan tulad ng radar-guided autocannons, electronic warfare jammers, at high-energy lasers na sinusubukan ng Army at Navy para mapababa pa ang gastos sa paggawa ng bawat unit ng Roadrunner. Samantala, ang sariling mga plano ni Anduril para sa airframe ay lampas pa sa bersyon na may warhead. Iminungkahi na rin ang paggamit ng surveillance noses, electronic warfare payloads, at maging isang bersyon para sa pag-apula ng sunog at sinabi ng kumpanya ng sariling turbojet na ginawa para sa Roadrunner ay gagamitin din sa iba pang mga sasakyan sa kanilang katalogo. Umaabot sa libo-libo ang target sa produksyon na posibleng magpatibay rin sa iba pang bahagi ng pagsisikap ng Pentagon para sa susunod na henerasyon. At ang usapin ng otonomiya, bukod sa pagiging pangunahing pang-akit ng Anduril, ay isa ring nakakaintrigang usapin para sa hinaharap. Sa setup na yon, may taong nagbibigay ng pahintulot sa pag-atake, pero ang drone ay otomatikong lumilipad, pumipili ng ruta at paraan ng pagharang at mag-isa ring lumalapag sa sarili nitong mga paa. Bawat bagong kakayahan ng software ay nagbabawas ng papel ng tao sa pagitan ng radar return at warhead. Ang Roadrunner ay nag-aalok ng ibang uri ng pasya sa mga operator ng Air Defense Console. Magkasama na halos sa kasaysayan ng guided missile ang paglulunsad at pagwasak. Kapag umalis ang bala sa riles, nagastos na ang pera at nakapirmi na ang target. Ang paghiwalay sa 2 sandaling yon, kahit ilang segundo lang ng paglipad ng jet, ay nagbibigay sa isang komandante ng pagkakataong magkamali nang hindi agad napapahamak dahil dito. Nahagip ang drone sa isang hindi pa kumpletong track, lumilinaw ang sitwasyon at sa huli ay napagpapasyahan ito batay sa mas mahusay na impormasyon kaysa noong inilunsad ito. Kung mapatunayang maasahan ang sistema sa malawakang gamit sa mga plota, base at sa mas mura at mas mabilis na mga digmaang tila paparating, maaring ang mga sasakyang gaya nito ang mangibabaw sa kalangitan sa ibabaw ng isang pinagtatanggulang posisyon. Salamat sa panonood.